You see, lumabas mga kababayan yung totoo. Walang kinalaman po yung Palasyo Malacanang. Mali yung sinasabi ni Mig Zubiri na the powers that be. Patama yun sa Palasyo Malacanang. Eh sila-sila man lang pala po. Nag-usap-usap yung kanyang mga kaibigan sa Senado. Nag-usap-usap para siya ay patalsikin. At kasama doon, mga kababayan, si Bato. Malinaw na mga kababayan kung bakit si Mig Zubiri po iyak ng iyak sa kanya pong speech kahapon matapos siyang ikodita po ng majority ng mga senador at mapalitan bilang Senate President ni Senador Chis Escudero. At saka habang nag-speech siya, nakiiyak din po si Senator Bato. Sa doon mga kababayan, so yung pinakang emotional, niya Mr. Maravillas yung rason bakit masyadong affected si Bato sa pagkapatalsi kay Mig Zubiri. Kaya pala po, naging emotional din si Bato kasi kasama pala siya sa nag-tridor. At malamang mga kababayan, siya yung talaga pong pinapatamaan ng speech ni Migs na tinatawagan ko niya, hindi na sumasagot. Kasama pala po si Bato sa pumirma. Nasa gitna, complete list of senators who vote in favor of Senate President Mig Zubiri's ouster. Kaya pala niya, Mr. Maravillas, umiyak si Bato ng todo, iyak ni Udas pala yun. At nagpa-press con ngayon si Bato. Ayan Senator Bato de la Rosa holds press conference. Ngayon lang po, kani-kanina lang po, para magpaliwanag, ugas kamay po. Poncio Pilato siya ngayon. Kaya sabi po ni Migs, hindi ko po alam bakit talaga siya ay dumalamhati at umiyak at hindi ko maintindihan talaga. Kaya pala mga kababayan, ang pinakang guilty doon, at siguro yun ang pinapatamaan kasi tinutumbok ng speech ni Migs na trinidor. Trinidor ng pinakang malapit na kaibigan at sinaluduan pa. Panunumbat pala yun mga kababayan yung pagsaludo. Saludan niya ako sa'yo kasi napaka-tridor mo. Saludan niya ako sa iyo sa pagka-plastic mo. Malamang yun ang ibig sabihin ni Migs. Kaya sabi niya, di ko anya talaga maintindihan. Hindi ko alam bakit talaga siya ay dumalamhati at umiyak at hindi ko maintindihan talaga. Pero nagpapasalamat ako sa kanya. Naging malungkot din siguro siya dahil sa grupo niya parang walang sumuporta sa kanya. To be honest about it, sabi ni sabi ni Mig Zubiri. Kaya sabi ko sa inyo, itong mga taong ito, ay nako, baliktad po talaga. Tulad ng kanyang amo. Baliktad mga kababayan ang pinapakita sa ginagawa. Baliktad kong magsalita. Cover lang pala mga kababayan yung mga paiyak-iyak ni Bato. Yan po dyan sabi nagpasalamat ako sa kanya. In an interview on TV Patrol, Senator Mig Zubiri said he did not know why Senator Bato de la Rosa was emotional while Zubiri was giving his privileged speech after stepping down as Senate President. Hindi ko po alam kung bakit talaga siya ay dumalamhati at umiiyak at hindi ko maintindihan talaga.
De La Rosa, who cried during Zubiri's speech, is among the 15 senators who voted to ask the former Senate leader. Kasama pala siya, Senator Grace po, Tolentino, Jinggoy, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Cynthia Villar, Mark Villar. Si Bato, nasa gitna. Si Senator Bongo, Senator Robin Padilla, yung mismong mga kasama niya sa partido. Ayun, kasama mga kababayan sa sumipa sa kanya bilang Senate President. Ayan po. Tapos si Tulfo, si Senator Bong Revilla, si Amy Marcos, siyempre si Chis Escudero, tapos si Lito Lapid. So sila po yung mga pumirma in favor para sa ouster po ni Migs. Talaga pala niya, Mr. Maravillas. Alik ni Judas. Ay, alik ni Judas. Iyak ni Judas po. Ayan po si Bato. Kaya pala, habang umiiyak mga kababayan si Bato, lumilingon sa kanya si Senator Mark Villar. Lumilingon sa kanya. Gusto sigurong sabihan si Bato, iyak ka man niya, pangpamas siya. Pangpamas yang iyak-iyak mo, kasama ka namin sa pumirma. Ayan po. I-play ko po, mga kababayan. Lumilingon sa kanya, si Mark Villar. To the others, my dear friends, my heart is broken. I am proud to have led a Senate that's been resolute in protecting our institution, our democracy, and our people. Being an independent leader, I gave way for each member of the Senate also to be independent and to come to decisions through collaboration rather than direction. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. I've listened to all my colleagues throughout my Senate presidency. And again, I listened to them today. As we head into a new period for the Senate, I fought the good fight. If I've ruffled some feathers in doing so, then so be it. Hindi ko tinanggap ang pagiging Pangulo ng Senado para lang hayaan na bumagsak ito. I offer my resignation, Senate President of the Republic of the Philippines. And upon stepping down, I vow to serve as an independent member of the Senate. My allegiance as ever belonging only to the Filipino people. I leave with my head held high, knowing that I did what is right for the Senate and for the nation. I wish our new leadership the very best, and I pray that they will be steadfast in upholding the independence of this beloved institution. I will remain vigilant to make sure that the traditions and the rules of the Senate will remain steadfast. Once again, maraming salamat po. Mabuhay ang Senado, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Thank you very much, Senate President Juan Miguel Zubiri, for your heartfelt speech. We are grateful for your service to the institution. Thank you for your service to the nation. Thank you for a job well done, Senate President Juan Miguel Zubiri. Session is suspended. Drama lang pala yun, mga kababayan. Ni Senator Bato. Isa siya, mga kababayan, sa nasa gitna. Sa mga bumoto para sipain si Migs. Kaya sabi ng mga nag-react, 9 of the 15 senators are DDs. Go Padilla, Tolentino, Cayetanos, Villars, Aimee, and si Bato.
Tapos sisisihin ng Palasyo Malacanang daw ang nasa likod. You see, lumabas mga kababayan yung totoo. Walang kinalaman po yung Palasyo Malacanang. Mali yung sinasabi ni Mig Zubiri na the powers that be. Patama yun sa Palasyo Malacanang. Sila man lang pala po. Nag-usap-usap yung kanyang mga kaibigan sa Senado. Nag-usap-usap para siya ay patalsikin. At kasama doon, mga kababayan, si Bato. Sabi ng isa pa, this the traitors list. Choose your pick. Sabi ng isa pa, kasali pala si Senator Bato tapos iyak-iyak siya. Batukan ka ng taong bayan. Sabi ng isa pa, there is no permanent friendship in politics. Crocodile tears pala ang peg ni Senator Bato kahapon. Kaya ngayon mga kababayan, nagpa-press con si Bato para mag-Poncio Pilato po. Ogas kamay siya. Hindi man niya mabibilog yung isipan na ngayon ni Mix. Ito yung press con ni Bato. Pakinggan po natin. Pumunta sa akin nagtatago pa nga ako doon sa opisina ni Senator Tolentino eh. So nalapit din ako doon, pumunta doon, kinausap ako. Sabihan ako na kahit na hindi na kailangan yung perma ko because they already have 14 and they only need 13 to unseat the President. Bakit pumirma ka pa? Na hindi na kailangan kung may perma ko hindi, but still narinig nila na I was poised to join the minority. I was really contemplating seriously to join the minority after that incident. But I was persuaded by Senator Chis and Senator Alan Cayetano na please stay with the majority. Huwag kang pumunta sa minority. Sumama ka na lang dito sa majority. And ang mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three magkabat PDP senators, Bungo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung lalabas sa voting is 2 against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2. Sumama sa 2. So, in this case, nangyari silang dalawa talaga ay nag-decide na sumupunta kay Senator Jesus Cudero. Ako ay naiwan. I want to stay with ayaw ko sana. Pero yun nga, may usapan kami na obligado sumama. So, yun. Pinirmahan ko yung resolution, but never because they already have 14 that they have already declared victory, but at least umepag masaya rin ako kahit because Senator Chis is a very magnanimous victor. Kahit alam niya hindi na kailangan yung boto ko, still, kinubinsi pa rin ako na sumama sa majority. Kasi yung nakapirma ako before mag-start ang session. Di ba? Paiyak-iyak ka pa. Tapos yun, sinaluduhan ako ni Migs. Talaga hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil... What? For me ha, being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Because I am one of his trusted lieutenants. Ang kanyang mission sa akin is talagang i-secure yung aking partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. But still, as I have said, meron kaming usapan, kaming tatlo, Senator Bungo, Senator Tolentino, na majority rules. Lalabas 3 against 1, obligado sasama yung 1 doon sa decision. So, at hindi ko
As I've said, pero feeling ko, I'm being a good soldier. I would like to convey that message to him that, my commander, I'm so sorry. We lost the war. Kaya pala. Yes, kaya ako napaiyak. Dahil nga, hindi naman sasama ng loob, para bang walang. Drama lang pala. Nahiya ako sa kanya. Dahil ay, hindi ko napanalo yung gira para sa kanya. Ang opisina ni Migs before, yung before mag-start, nung pumasok si Senator Chis at si Senator Alan, sabi ko, exit ako kasi baka maipit ako, baka sibat ako doon sa isang pintuan, di ba? Dalawang pintuan doon, isang papasok, isang palabas. Pagpasok nila, sumibat ako doon sa labas. Galing sa drama si Bato. Pag-abot. Pumunta ko kasi Senator Tolentino and Senator Bongo na sana sabihin ko, bakit ba niyo makonsider yung kaya niyo matanggap if I'm going to renege on our usapan. Pero sabi ko, papahiya ko doon sa dalawang kasamahan ko. Kung pwede ba na mag-join na lang ako sa minority. Yan yung gusto kong sabihin doon sa kanila. But they persuaded me na huwag ka nang pumunta sa minority. Mag-majority ka. Pumasok, sumunod yung sila si Senator Chis at si Senator Alan, pumunta doon. Sabi na ako, kahit na panalo na kami, panalo na. Kumbaga, insignificant na yung aking perma doon. Still, very magnanimo sila to offer for me to join the majority. Sabi na, huwag ka na umalis sa majority. Kasi I was really contemplating on joining the minority. Ano pa yung issue ninyo, mga DDS? Na ituturo ninyo, yung Palasyo Malacanang, malinaw po. Walang kinalaman po ang Palasyo Malacanang. Sila yung nag-desisyon. At kasama doon si Bato. Ayan po. Napakalinaw. So basag ngayon yung propaganda ninyo. Pati yung statement ni Migs, mga kababayan, na the powers that be, referring to the palace. So walang base yon, mga kababayan. Ito yung nagpaiyak kay Bato. Sabi kasi ni Migs, nakakagulat at nakakasama ng loob dahil Sabado pa lang ang daming nagtitext sa akin. Full support. Hindi kami titiwalag sa'yo. 3 pa. Ako si ganito, ganyan ay kasama mo. Kinabukasan, linggo, di ko na makausap. Malamang kasama doon, mga kababayan, si Bato, na tinatawagan na ni Migs, hindi na makausap. Kaya na yung iyak po ni Bato, iyak ni Udasio. At ngayon po, Pilato, yung presko niya. Ay, ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Ano pa ang tawag mo dyan? Mismong si Migs yung nagsabi, trinaydoran niya ako. While Subiri did not mention any names, he said some of the senators who turned their backs on him benefited from his generosity. Heartbroken na niya ko. The right word is heartbroken. Doon sa mga matagal ko ng kaibigan, matalik kong kaibigan, ang dami kong tulong na ibinigay sa kanya. Lahat ng gusto nila, pati posisyon ay ibinigay natin para sa samahan nating napakatagal at biglang nawala po sila. Masakit sa akin yon. Sabi po ni Migs, talagang masakit. O, tingnan naman po ninyo. Sa inyo. Si Joel Villanueva, siya yung hindi sumama. Pero itong isa, malamang yun ang tinutumbok ni Migs. Kaya sabi ni Migs, hindi ko talaga alam bakit talaga siya ay dumalamhati at umiyak at hindi ko maintindihan talaga. Di ba malinaw po? Ayan man lang po, mga kababayan, yung mga latest na developments ngayon. Mainit na balita ng traiduran, hudasan.
At malinaw, wala pong kinalaman yung ating Pangulong BBM, sila. Pero talaga naman po na kailangan change of leadership kasi mahina man talaga po. Dismal. Dismal yung performance as compared sa Congress, the House of Representatives po. Yung mga LEDAC bills sa Congress halos tapos lahat, pero sa Senado hindi nga magkalahati po. So, yan po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.